akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Ayon po sa Mateo 16:18, itatayo po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. Kaya nga sabi dito, itatayo ko ang aking iglesia. Ayan, nabasa po natin sa talata, no? Kaya mula po sa talatang ito, talagang si Kristo po ang nagtayo ng kanyang iglesia. Tanong, ito bang iglesia na makikita natin yung templo sentral sa Diliman? Sino ba ang nagtatag ng nasabing iglesyang ito? Iglesia ni Kristo ba na naitatag sa Pilipinas ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Suriin natin yan mga kababayan. Ayon po sa Pasugo Magazine May 2019 issue, sa page 41 sa article na isinulat ni Ervin Almedina. Itong pamagat ay grabe, no? Si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. At ayon po sa article ay ganito. Sa artikulong ito ay patutunayan sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan na si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914. Grabe naman yan mga kababayan, ano? Talagang tahasan nilang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo daw ang nagtayo ng kanilang iglesia. Meron ngang video sa internet ngayon na lumabas Ayan, nakikita ninyo sa screen. Ang sabi sa thumbnail, si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. At ito po ay makikita natin sa INC Radio, mga kababayan, na ito po ay noong July 24 lang na i-ere, mga kababayan. Ayan, nakikita nyo sa screen. At mula po sa INC Radio, Evangelical Mission on Air and Online na nasabing clip na ito, ihahatid po ng dalawang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Christian Cruz at si Orly de Guzman ang kanilang paniniwala. Bakit ang Iglesia ni Kristo daw na naitatag sa Pilipinas ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ba ang kanilang batayan? Ito, panoorin natin.
Ganun ba yun? Okay, sige. Ayon po sa kanila, mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo daw na natatag sa Pilipinas ang tinutukoy na kawan doon sa Juan 10:16. Kasi dito sa Juan 10:16, may binabanggit po na ibang mga tupa. At yung mga tupa na ito ay magiging isang kawan, mga kababayan. Paano daw naging kawan ang Iglesia ni Cristo na naitatag sa Pilipinas? Ito, panoorin natin ang sagot. Okay. Sige. Sige, tingnan natin ha. Ayon po sa kanila, mga kababayan, Iglesia ni Cristo daw na natatag sa Pilipinas ang tinutukoy na kawan sa Juan 10:16 base po sa Gawa 20:28. Alam ninyo, itong line of argument nila ay katulad din po ng nasa article na binasa natin kanila, yung Pasugo God's Message Magazine, May 2019 issue sa page 41 na ating binasa kanina, yung article na may pamagat na si Cristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ni Ervin Almedina. Ito po ang ating mababasa. Ano ang katunayan na ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Mayroon siyang hula o paunang pahayag tungkol sa kaniyang ibang mga tupa na gagawin niyang isang kawan. Ganito ang ipinahayag ni Cristo. Ayan, so kinot nila yung Juan 10:16. Tuloy natin ang basa. Ayon sa hula ni Cristo, mayroon pa siyang ibang mga tupa na hindi kabilang sa kawan noon. Ang kanyang tinutukoy na mga tupa ay mga tao. Ezekiel 34:31. Ang kawan naman ay ang Iglesia ni Cristo. At kinot nila yung Gawa 20:28 na yung salin ay Lamsa translation na isinalin sa Tagalog. Tuloy natin ang basa. Sa mga tuwid, hindi pa existido noon ang ibang mga tupa o iba pang mga lingkod ni Cristo, sapagkat ayon sa hula, sa hinaharap na panahon pa sila mapapabilang sa iglesyang kay Cristo. Ayan po ang ating binasa. So, parehas na parehas talaga yung line of argument sa video na ating napanood kanina at itong nasa Pasugo Magazine. Mula po sa argument nilang ito, tanong, totoo ba ito lahat, mga kababayan? Suriin natin. Umpisa natin yung una nilang sinabi na Iglesia ni Cristo daw na natatag sa Pilipinas, yung tinutukoy na kawan doon sa 10:16 ng Juan. Balikan natin kasi yung binasa nila, 10:16 ng Juan. Yung babasahin natin, 10:14 hanggang 15. At itutuloy natin sa 16, ganito po ang sinasabi. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama. At nang sa Ama ay pagkakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Yan po ang ating binasa. Ibig sabihin, mula po sa konteksto ng ating binasa, 14 hanggang 16, si Kristo po ang tinutukoy na pastor na magbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Base po sa versikulo 15. Ayan, nakikita nyo sa screen. At meron ding binabanggit na ibang mga tupa na kailangang dalhin sa loob ng kulungan ng pastor na ang ating Panginoong Jesucristo. Kakibat ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay, ipapasok po niya ang ibang mga tupa
Ibig sabihin, meron pong dalawang uri ng tupa base po sa ating binasa. Yung tupa na nasa loob na ng kawan, Juan, Gis, kung babasahin mo pa yung versikulo 11, at yung kanina, yung versikulo 15. At yung ibang mga tupa na nasa labas ng kulungan, Juan, Gis, 16. So, yan po mga kababayan, yung ibang mga tupa na hindi po kabilang sa kulungang ito. Ayan, so napakaliwanag na po mga kababayan. So, ibig sabihin, dalawa po yung uri ng mga tupa base po sa ating binasa. Ngayon, paano kaya nangyari ang pagbibigay ng buhay niya para sa kaniyang mga tupa? Yung babasahin ko po sa inyo ay yung paglalarawan naman ni Apostol Pablo sa tinutukoy na mga tupa. Dito po sa 2:14 hanggang 16, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Dito po sa ating binasa, meron pong binabanggit na dalawa. Diba kanina yung nasa Juan, Gis, 14 hanggang 16, dalawa rin yung klase ng tupa doon, mga kababayan, yung nasa loob ng kulungan at yung nasa labas ng kulungan. Dito din, meron ding dalawa na binabanggit, na yung nagpahiwalay sa dalawa, yung pader, mga kababayan. Ayon po sa 2:14. Ika nga ng King James Version pa, yung pader na tinutukoy ay middle wall of partition. Kung gagamitin natin yung pag-aaral ng Biblia, itong middle wall of partition na nahati doon sa dalawa, alam niyo ba na iyan po ay tumutukoy doon sa pader sa templo ng mga Hudyo noon. Yung nagpahiwalay sa Court of the Gentiles at Court of Israel, mga kababayan. At yan, nakikita niyo sa screen. Yan yung middle wall of partition. Ngayon, doon sa 2:15, itong mula sa dalawa, mga kababayan, lalangin daw sa kanyang sarili ang isang taong bago. Diba, doon sa Juan, Gis, 16, yung nasa labas ng kulungan ng mga tupa ay ipapasok sa loob. At gagawin yung mga tupa na nasa loob na at yung tupa na mula sa labas, gagawin silang isang kawan. Dito, ganun din, may gagawing isang taong bago. Paano ba nabuo ang taong bago? Sa Efeso 2:15 na mula sa dalawa na pinaghiwalay ng pader. Ayon po sa 2:16, yan po ay sa pamamagitan ng krus na sa kaniyang pinatay ang pagkakaalit. Ibig sabihin, mga kababayan, namatay si Kristo sa krus. At dahil doon, napag-isa po yung dalawa. Kagaya din pala yan ng nangyari sa Juan, Gis, 16, mga kababayan. Ano ba itong taong bago kasi na ipinagkasundo sa pamamagitan ng krus? Basahin natin yung 5:25 ng Efeso. Ganito po ang ating mababasa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Napakaliwanag, mga kababayan. Ibinigay pala ni Kristo ang kanyang sarili para sa kanyang iglesia. Ibig sabihin, ang iglesia pala na itinayo ni Kristo, ang tinutukoy na taong bago na ipinagkasundo sa pamamagitan ng krus. Mga kababayan, ano ba yung ibig sabihin ng dalawa doon sa Efeso 2:14 na pinag-isa ng ating Panginoong Jesucristo, naging taong bago na siyang ang ating iglesia, na siyang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ngayon, ang gagawin natin, itataas natin. Sa versikulo 11, meron pong binabanggit na mga hentil sa laman. Noong una, may hentil sa laman. At meron ding binabanggit na mga hindi kabilang sa bansa ng Israel. Alam naman natin kung ano yun. Di mga hintil, ano ba yung mga kabilang naman sa bansa ng Israel? Di ba mga Hudyo? So, ibig sabihin, yung dalawa na binabanggit sa Efeso 2:15 ay mga hentil at mga Hudyo.
Kaya nga sa salin na contemporary English version, ang sinasabi, He even brought Jews and Gentiles together as though we were only one person. Klarong-klaro mga kababayan. Ibig sabihin, yung pinag-isa yung Hudyo at yung Hentil. Ganyan po mga kababayan. Na-resolve na natin yung nasa Efeso. Puntahan naman natin ngayon yung nasa Juan 16, mga kababayan. Tanong, sino ba ang tinutukoy na mga tupa doon sa Juan 15 hanggang 16? Balikan natin yung 16. Alam naman natin, yung ibang mga tupa, sila po ay hindi sa kulungang ito. Parang parallel doon sa Efeso 2:14 hanggang 15. Yung mga Hentil na hindi kabilang sa bayan ng Israel, na kung ikukumpara natin dito, yung kulungan, yun yung Israel, yung bayang Israel. Ipapasok ngayon sila doon sa bayang Israel. Lumalabas yung ibang mga tupa, ano ba yun? Sila yung mga Hentil. Katunayan, diringgin daw nila ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Saan ba natin mababasa na yung mga Hentil, dinirinig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo? Juan 7:35. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga Hudyo nga'y nangagsangusapan. Saan paroroon ang taong ito na hindi natin siya masusumpungan? Siya kaya'y paroroon sa nagsisipangalat sa gitna ng mga Grego at magtuturo sa mga Grego. Klarong-klaro talaga mga Grego at mga Hintil yung tinutukoy. Yung Grego o yung mga Hintil, yan yung tinutukoy. Ibig sabihin, mga Grego at mga Hintil ang tinutukoy ng ibang mga tupa. Sa 1:16, mga kababayan, iyan din po ay katuparan ng hula sa Lumang Tipan. Isaiah 56:8 na ganito ang sinasabi. Ibinangako pa ng Panginoong Yahweh sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kaniyang bayan. O klarong-klaro, marami pa palang isasama sa kanila para mapaanib at mapabilang sa kanyang mga tupa na nasa loob na ng kulungan. Nako Mikas 4:2, ganun din ang hula. Nakatuparan din dito na sinasabi, daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, halikayo, tayo nasa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Klarong-klaro talaga mga kababayan. Ibig sabihin, talagang natupad sa mga Hintil yung ibang mga tupa. Susunod na tanong, ano ba ang tinutukoy na isang kawan dito sa Juan 16, yung nasa loob na ng kulungan at yung mga nasa labas ng kulungan na ipapasok ni Kristo sa loob, sila'y magiging isang kawan. Ano ba yung ibig sabihin ng kawan? Ang kawan na ito ay nabuo pagkatapos pumasok ng mga tupa na dati ay hindi kabilang sa kulungan, mga kapatid. At yan, napakaliwanag. Kung iglesia ni Kristo na natatag sa Pilipinas, ang kawan na ito, dapat maraming mga Hudyo ang nasa kanilang iglesia. Hindi naman, mga kababayan Pero hindi tayo tutol na ang kawan na ito ay tumutukoy sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo tutol doon. Pero tanong, anong kawan na siyang iglesia ba ang tinutukoy ng nasa Juan 16? Ito po ang sagot. Biblia din ang ating babasahin. Dito po, sa alin po ni Ginoong Baxter, ganito po ang ating mababasa. At bukod sa mga Hudyo, mayroon akong isang piniling bayan sa mga Hintil. Sila kailangan kong tawagin at tipunin sa akin. At ang mga Hudyo at mga Hintil ay magiging isang iglesia katolika sa ilalim ko, ang kanilang tanging pinuno at pastol sa buong mundo. Klarong-klaro mga kababayan, ibig sabihin mga kapatid, Iglesia Katolika po ang tinutukoy na kawan
na sinasabi naman nila, Iglesia ni Cristo, pero hindi sila yung Iglesia ni Cristo na tinutukoy dyan. Yung tinutukoy dyan, Iglesia Katolika, mga kababayan. Alam naman natin, kahit nga sila, aminado, hindi sila nagsasabi na sila ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nga sila yung tunay na iglesia. Ayon po sa Pasugo, God's Message Magazine, August 2019 issue sa page 41, ganito yung mababasa natin, ano? Does the Iglesia ni Cristo merely claim that it is the true church? Ang sabi, the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, does not merely claim that it is the true church. Klarong-klaro talaga, hindi pala sila nag-aangkin na sila ang tunay na iglesia, mga kababayan. Kaya sa sinasabi nila, nako, palpak na naman ito, mga kababayan. Kaya, busted yan, mali yan. Nako kawawa talaga. Ika nga ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 811, ang Iglesia ni Cristo na nag-iisa lamang ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Kung hindi si Cristo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, sino ba ang nagtayo nito? Sino nga ba? Babasahin natin ang mga patotoo, mga kababayan, ng mga historiador. Dito po sa aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, ito po yung ating babasahin, 1978 edition. Sa page 776, ganito po ang ating mababasa. Ililiwatan natin sa Tagalog, ano? Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Hindi pala si Cristo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na naitatag sa Pilipinas, mga kababayan. Ayon po sa ating binasa, yan po ay itinatag noong 1914 ni Felix Manalo. Kahit anong deny pa nila, sa history books na yan, mga kababayan. Uulitin ko lang, baka masakit po ito sa mga kapatid natin na nasa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Kasi dito din sa aklat, sinasabing kulto daw sila. Binasa lang natin yung nasa aklat, mga kababayan. Naalala ko tuloy yung viral video. Ito, panoorin nga natin yung viral video, Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May mga mas okay naman na religion siya. Pero may aircon sila diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig. No? Cool. Kulto. Grabe naman yan. Kung marami palang aircon sa kapilya, cool na sila. Cool to na kagad. Nako naman, grabe namang pangungutya yan, mga kababayan. Ano? No comment na lang po ako dyan, mga kapatid. Dahil na-debunk na natin ang kanilang claim, ano bang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba ng inyong masasabi. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I